isa, pwede ko po bang makita ang mga ngiti at mata ng mga nasa likod? Okay na kayo sa likod? Okay na kayo dyan? Nakakakita kayo maayos? Okay. Okay lang naman po kayo dyan. Hindi naman mainit. Okay, sige. So again, good morning po sa ating lahat. And whether nandito tayo for the past few weeks na, naniniwala ba kayong tayo ay naka-isang buwan na? Isang buwan na! Isang buwan na natin. Sobrang praise God naman sa presence ng bawat isa. And may mga mukha dito na first timer. So, praise God po sa buhay ng mga first time guest po natin. Hello po sa inyo and welcome po sa atin. So, malapit na po ang summer season. Sino na po ang nakakaramdam ng lagkit at ng init ng tropical season? Sino po dito yung meron ng nakabook na flight or trip ngayong summer? Magbubok pa lang. Either family vacation yan, or barkada, or solo. So, praise God po sa privilege and opportunity na makapag-rest through summer break. Summer break na rin ng mga bata for siguro yung kapatid ko next sa April, isang buwan siyang bakasyon. So, nagre-request siya ng swimming. Pero yon, sobrang praise God sa rest and restoration from summer breaks. And ngayong umaga po, nawa, hindi naman natin kailangan mag-island hopping or mountain hike para lang po makapag-refresh and rest. Oo, physical pwede. Pero to rest and refresh our soul, our mind and spirit, naniniwala po ako na kakatagpuin tayo ng Lord ngayong umaga na to. So sa lahat ng pagod na empleyado at stress na mommy na ayaw talagang lumayo ng mga toddlers. So nawa po magkaroon po tayo ng kapahingahan sa umaga na ito. And lagi po akong for the past few weeks, lagi po namin sinasabi na amazed kami kung paano pinagpapatuloy ng Lord ang vision po ng church, which is to love God, make disciples, and bring hope sa bawat isa sa pamamagitan ng Lord. And ang hope po na pinag-uusapan natin or ang pag-asang pinag-uusapan po natin, hindi lang po yan salita or kataga na mababasa or maririnig natin. Siya po ay taong buhay, taong nabuhay para sa bawat isa. And we are here together to encounter Him once again. So can I invite everyone po to stand and join me in prayer? Thank you, Lord. Heavenly Father, Jesus, let's pray. Lord, salamat Panginoon sa umaga na to, Jesus. Ikaw, Lord, yung together sa amin. Ikaw, Panginoon, ang nag-meet sa bawat isa. I pray, Jesus, nakatagpuin mo po ang bawat isa. Kami po ay laging merong hinahanap at meron laging kinakailangan. Naniniwala ako, Lord, na sa iyo lamang namin siya matatagpuan. And hindi lang po, Lord, magstay yung mga naririnig or natututunan namin sa apat na corner ng building or ng lugar na ito. Nawa, Jesus, mapanguhay po ito ng bawat isa. Katagpuin mo po ng bawat isa sa pangalan ng Jesus. Amen. So, yan. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Ayan. So, masaya po ba ang lahat? Amen. Hinina ko yung boses ko. Para naman nararamdaman ko kayo. Masaya ba ang lahat? Amen. Amen. Ayan. So, tanongin nyo naman yung katabi nyo. Tapikin nyo. Masaya ka ba today? Ayan. So, para naman meron tayong communication sa bawat isa. So, ngayon, sa kabila na nagtataasan na oil, mabilihin, maging masaya tayo kasi patuloy pa rin tayong pinagpapala natin, Panginoon. Amen po ba? So, awitin natin ang happy day ngayong umaga. The greatest day in history, death is feeling, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross. The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. He's alive. And oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day.
forever I'm changed. Hallelujah, Lord. When I stand in that place, free at last, meeting face to face, I am yours, Jesus, you are mine. Hallelujah, Lord. And the joy and perfect peace, earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. No, forever I'm changed. Palawin mo na ng ating Panginoon. Forever I'm changed. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, we continue to praise you, O God, in this place, Jesus. And Lord, maraming salamat, Panginoon, sa saya na patuloy mong binibigay sa amin. We speak the name of your name, Jesus, O God, because you are no other name, Panginoon, kundi ikaw lamang, Panginoon. Hallelujah, Jesus, O God. I just want to speak the name of Jesus and over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Oh, and I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Come on, church, let's declare this song. Oh, your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire, Lord. And I just want to speak the name of Jesus. Come on, church, let's declare this. And over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Yes, Jesus. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Ulitin po natin. Your name is power. Come on, church, and sing. Hallelujah, Lord Jesus. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Come on, Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power.
shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, yes, Jesus. Shout through the shadows, burn like a fire. Come on, church. Let's sing this with all our hearts, oh God. This time, Lord, we keep on praising you, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Kailangan natin sumigaw. Hallelujah, Lord. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Muli pa po. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Come on, church. Patuloy natin na declare sa buhay natin na kailangan natin tumawag kay Jesus sa pangalan niya. Hallelujah, Lord. Patuloy natin kantahin ito ng mayroong declaration sa buhay ng bawat isa. Hallelujah, Lord. Kailangan tayo ng mga tao nasa labas. Kailangan natin patuloy na itaas ang kanyang pangalan sa mga pamilya, sa lahat, sa bansa natin. Hallelujah, Lord Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Hallelujah, Lord Jesus, oh God. We worship you, O God, in this time, Father God, and patuloy ka namin papupurihan, Panginoon, ng pangalan mo lamang ang malakas, O God. And Lord, help us, O God, to build our life in your name, in your presence, in your guidance, Jesus. Hallelujah, Lord, O God. Let's sing, build my life. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord.
worthy of all the praise we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever give. Worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you. We'll live for you. Come on, church, just sing. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me with your love to those around me. And I will build my life upon your love. It will build my life upon your love. It is a firm foundation. Hallelujah, Lord, oh God. It's Jesus, oh Father God, Lord. Hallelujah, Lord. We worship you, God. Come on, church, let's just embrace the presence of God this morning. Let's just speak to God in the spirit of quietness right now. Nakataas po ang kamay ng bawat isa. Oh God, oh God. We will put our trust in you, God. We will build our life upon you, Lord. Because it is a firm foundation, God. We will not be shaken as we put our lives to you, Lord. See these hands, oh God. See these hands, oh God. We worship you, Lord. We thank you for all the things that you did for us throughout the week. Just remember, Lord, your goodness. We just praise you, Lord, for everything that you're doing for us. We acknowledge, Lord, all your work in us. We praise you, Lord, for everything that we have. We praise you for our family. We praise you for providing of our needs. We praise you, Lord, for our church. We pray, Lord, that you speak to us this morning, Lord. As we speak your name, speak to every heart right now, God. Speak to every heart right now, God. We glorify your name, Lord. Mabuti ka. Mabuti kang Diyos. Mabuti kang Diyos. Come on, church, let's praise God this morning. Hallelujah. Just open your mouth. Give God praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We glorify you. You are worthy of it all, God. You deserve all the praises. You deserve all the honor, Lord. You deserve all the adoration, God, dahil mabuti kang Diyos. Mabuti ka, Lord. Salamat, nandito kami sa mga oras na to. Mangusap ka po sa bawat puso ngayong umaga. Holy Spirit, we invite you in our midst. We invite you in this place. Move freely, work freely, speak to us, God. And we're just very excited of your revelation for us this morning. We love you, Lord. We praise you. We give you worship. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. High five ang katabi. Sabihin mo, God bless you. God bless you. Masaya akong nandito ka. Makakaupo na po ang bawat isa. Hallelujah. Hallelujah. So, nakakatuwa kasi ang mga bata po ay nagpunta na sa Hope Builders this morning. So, actually dapat after ng service sila. Pero
we praise God for these kids, so they're able to learn also different Bible lessons and memory verse over there. So dito po sa ating toilet, kung makikita nyo po mamaya pwede nyo tignan, meron silang space dyan to study the word of the Lord. Alright, so good morning once again to everyone. Isa pong mapagpalang linggo sa lahat. Kagaya po ng sinabi ng worship leader natin kanina, ganon din ako, ang dalangin ko po ay maging kapahingahan nating lahat ang umaga na ito kasi ang buhay talaga ay nakakapagod. Amen. Amen. Yes, ang pagkakatango nyo talagang wagas na tila ba, pagod na pagod talaga. Nakakapagod po talaga, pero sapat po ang biyaya ng Diyos para po tayo ay ma-empower for the day. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Are you ready for the word, church? Ready na po ba tayong marinig ang salita ng Diyos? Magsabi ng Amen. Amen. Isa pa, lahat po ng handa ng makinig sa salita ng Diyos, magsabi ng Amen. Amen. Ayan. So, I would like to start the word of the Lord in this truth that we might not realize na truth pala siya, Ang bawat susi po ay nagre-represent ng authority, access, and responsibility. So, if anyone gives you the key to their house, it means they trust you. Na? Pagka po may nagbigay ng susi sa inyo, kahit anong susi ng kotse, susi ng bahay, susi ng kung ano man, walang ibang dahilan yun kundi nagtitiwala sila sa iyo kung bakit nila pinagkatiwala yun. They lend you the responsibility. They give you the authority to enter. So yun po ang silbi ng mga susi sa atin. Naalala ko po, nung time na nagpe-pray ako for starting up Hope Church, ito pong lugar na to, wala pang meeting, wala pang anything, wala pang nangyayaring paglalatag ng vision ko personally from the Lord. Yung may-ari po nito, binigay na sa akin yung susi. Pero yung susi nun, isa lang. Parang kailangan kong ipa-duplicate. Pero nasa akin yung susi for, I think, 1 week or 2 weeks. Parang gano'n. Tapos nung nakikita ko siya, ang laki ng susi. Sabi ko, naku, hindi ko pa pala napapa-duplicate to. Akala ko kasi, pangalawang susi na yun pala, nag-iisang susi lang yun. Wala na palang iba. So, na-bless ako kasi sabi ko, grabe para ipagkatiwala sa akin to. Nung hindi pa po namin ito naaayos, ang dami gamit. Like, ang daming gamit na personal talaga. Pero I really praise God for that trust na, ay, oo nga, binigay sa akin yung susi. Naranasan nyo na rin siguro yun, mabigyan ng susi. Diba? Or nung elementary ako, kung nasa tapat lang yung school namin, ako yung may susi kasi ako magbubukas ng unit 1. Kasi nga, gigising lang ako, tatawid na bukas na ang buong unit 1 or yung ngayon po Corazon Elementary School na Yung text po natin ngayong umaga ay magagaling sa Matthew chapter 16, 13 to 19. So, ito po yung nagdeklara si Peter. So, na kay Peter pa din po tayo dahil sabi ko nga sa inyo last week, tayo ay makikipag-friend kay Peter throughout the month of March. So, ngayon po kay Peter pa din tayo. Ang konteksto po natin ngayon ay yung pahayag na isiniwalat niya sa mga tao na ang Diyos ay ang Messiah. Basahin po natin. Verse 13, when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciple, "Who do people say the Son of Man is?" Sino yun? They replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others, Jeremiah or one of the prophets." Sabi, but what about you? Ikaw, anong sabi mo? Who do you say I am? Sino sinabi mo? Sino ako? Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Jesus replied, "Blessed are you, Simon, the son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by the Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it.
I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita. I-meditate po natin ito bago tayo pumunta sa mga point para mas maintindihan natin. Sa passage po na ito sa Matthew 16, Jesus Christ speak to Simon, and ang bottom line po nun ay parang nagwawala na yung mga hope builders doon na okay lang sila. Walang dinosaur dyan. Talagang ang mga bata Jesus name, dito tayo makakapag-focus. Okay, so Jesus speaks to Simon and says, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Ngayon, ito ang tanong. Bakit kaya, ano yung nagawa ni Peter para ipagkatiwala sa kanya yung susi? Kasi di ba ho tayo ganon? Pagka may taong nagtiwala sa'yo, nagbigay ng susi, ibig sabihin, may relasyon kayo. No? Ibig sabihin, kilala mo siya. Hindi ka naman makikipag-usap sa stranger tapos, ito yung susi ng bahay ko, ikaw na bahala. Siyempre, pag nagbigay ka ng susi, kakilala mo yun. Hindi lang kakilala, pinagkakatiwalaan mo yun kasi may relasyon ka dun. Marahing matalik mong kaibigan, since birth, kapitbahay mo na. Diba? O minsan nga, yung mga Shopee, pag darating, kapitbahay, pakuha naman ng parcel ko, iwan mo na lang dyan sa washing. Diba? O kaya nakabukas yung pinto, yung aso nyo, kilala na siya. So, hindi delikadong pumasok kasi kilala na siya. So, tiwala. Ngayon sa Matthew 16, ano pang ginawa ni Peter para ibigay sa kanya yung susi? Para sabihin sa kanya na I will give you the keys of the kingdom of heaven. Diba? Mind you, church, the access or the thought of someone giving us the key, it means it gives access, authority, and responsibility. Pagka po may nagbigay sa atin ng susi, they are trusting us with something that is valuable, mahalaga. So that means access to God's kingdom, access to God's kingdom authority and participation in His mission is also part of that responsibility. Halimbawa, ganito, may nagbigay sa'yo ng susi, kumain ka dyan, responsibilidad mong hugasan yan, pinagkatiwala na nga sa'yo lilinisin mo. In the same way, in the kingdom of heaven, when God gave it to Peter, it means kasama siya dun sa mission na gagawin ng Diyos. Hindi lang siya kasama. He must participate. Okay? Kasama siya doon. Ngayon, nung nangyayari po itong diskusyon na to, sino ang Diyos? Di ba kung narinig niyo po sa binasa natin, iba-iba sinasabi. Meron sinasabi si Elijah, merong si Jeremiah. Nung panahon po na iyon, sa lugar po ng Philippi, it is a place of pagan wherein people worship idols and many god. Okay, in the middle of that environment, nagtanong si Jesus, sino yung sinabi mong sino ko? Isipin nyo, ang daming tao doon. Diba? Pag sinabi po nating pagan worshiper in the Bible context, they are the people who practice religions and belief that involves many gods, that involves many spirits, that involves many physical idols and statues, rather than single God. Kaya dito po sa context ng Matthew, nagtanong ang Diyos, sinong sabi mong sino ko? Kasi alam niya na yung lugar na yun, ang daming sinasambay, ang daming kinikilala, ang daming pinupuri. Kaya ang tanong ng Diyos sa paguluhan, isipin niyo dito darating si Lord, sino sabi niyan sino ko? Diba? Parang inaalam niya, ina-assure niya, alam mo ba talaga kung sino ko? Ito pong passage na to, it reveals 3 important truths about the kingdom of God. Ano po yun? But many believers are praying for doors to open while the keys is already in their hands. Amen. Madami pong mananampalataya sa panahon natin ngayon, nananalangin ng answered prayer. Siyempre gusto natin yon. Nananalangin ng mga pabor. Siyempre gusto natin yon. Pero madalas din, may mga pagkakataon na ang tao nakakalimutan, especially the believers, you have already the key. Ang tanong, ginagamit mo ba? Diba? Ginagamit mo ba?
Today, ang pag-uusapan po natin, ang tanong na, ano ba yung keys God has already given us? Kung nakita nyo po yung key visual natin, dun sa Hope page, what if you already have the key of what you are praying for? Paano kung yung susi pala sa panalangin mo nasa iyo na? Hindi mo lang ginagamit. Ngayong umaga po pag-uusapan natin yun. Ano nga ba yung mga susi for the kingdom of heaven? Allow me to share with you this morning the keys of the kingdom. Point number 1, the key of revelation. When we say the key of revelation, it is about knowing who Jesus truly is. Isagot nyo na lang po sa sarili nyo, do you really know who is this God? Kilala nyo po ba talaga kung sino yung Diyos mo na sinasabi mo? In Matthew 16 verse 17, sabi doon, Jesus told Peter, "Flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven." Yung kaalaman ni Peter kung sino si Jesus, hindi niya po yun napulot sa ibang tao. Hindi niya po yun narinig lang sa ibang tao. It was divine revelation. And the first key of the kingdom is the revelation of who Jesus is. Kaya tatanungin ko po kayo ulit, sino nga ba yung Diyos na kilala mo? Not just information, not just religion, but a personal revelation that Jesus is the Christ, the Son of the living God. Sa makatuwid po, personal na relasyon. Yung magiging kilalang kilala mo siya. Halimbawa, sa konteksto ng mag-boyfriend, girlfriend, mag-asawa, lalo siguro mag-asawa, di ba ho, meron kayong mga conviction na when something happen, baka ganito, baka ganyan, hindi niya yan gagawin. Kilala ko yun. Di ba ho? Kilala ko, hindi niya, kahit ganyan ang sitwasyon, hindi niya yan gagawin. Yung meron kang assurance na kung kilala mo siya, hindi niya gagawin yun. Kasi kilala mo siya. In the same way, in our relationship with the Lord, ba't di natin gawin yun? Whenever we have suffering in our state of life right now, yung tiwala ka na, hindi ito gagawin ng Diyos para pasakitan ako. Hindi siya ganun eh. Hindi niya. This week po, merong nagpunta sa akin sa MNV. No Friday lang. Ang tanong niya sa akin, sabi niya, "Pastora, possible ba na nawawala yung goodness of God dahil sa sin?" Anong sagot niyo doon? Sige, kayo na sumagot. Possible nga ho ba na mawala ang kabutihan ng Diyos dahil sa kasalanan? Ang sagot po doon, hindi. Pwedeng matraffic ang favor sa'yo, oo, dahil may tinuturo sa'yo. Pero yung konteksto ng kabutihan ng Diyos, hindi nawawala yun. Bakit? Mabuti ang Diyos. Bago mo pagawin yung kasalanan, alam na niya na magkakasala ka. Bago mo pagawin yung bagay na alam mong mali, pero ginawa mo, alam din ng Diyos na gagawin mo yun. Pero ginising ka pa din, may pagkain ka pa din, humihinga ka pa din, may tubig ka pa din, may kuryente ka pa din, may tinitiran ka pa din. Bakit? Dahil mabuti ang Diyos. Diyos ay pag-ibig. Hindi gagawin niyo ng Diyos Ama nang walang pag-ibig sa taong minamahal niya. Kaya may provision. The Lord loves to provide. You know, if you are praying for something that you feel like, ang tagal ko na itong pinapanalangin, wala pa. The Lord is teaching you something. Why? Because God is good. He is always good. Kung titignan nyo lang po yung mga bagay sa buhay nyo na hindi mo nga hinihiling, meron eh. Hindi mo nga iniisip, meron eh. Bakit? Dahil mabuti ang Diyos. And it's very nice to have a personal relationship with this God. Dahil makikita mo yung galawan niya. Makikita mo kung paano siya kumilos, makikita mo paano siya magpala sa taong nagtitiwala sa Kanya. Alam niya, church, many people know about Jesus. Oo, kaya nga kayo, kung tanungin ko kayo, sino ang Diyos? Malagay ko, may sagot din kayo. Many people know about Jesus. Ang iba sinasabi guru siya. Ang iba sinasabi propeta siya. Yung iba naman sinasabi historical figure. Kasi di ba merong man sinasabi, if God created the world, then who created God? Kung ang Diyos ang tagapagligtas ng lahat, kung ang Diyos ang tagapaglikha ng lahat, then sino ang naglikha sa Kanya?
Alam nyo, even up to this day of my life, ako po ay patuloy na namamangha, medyo weird ako mag-isip at times. So, halimbawa po ganito, namamangha ako sa katawan ng babae. Bakit? Ang galing ng Diyos para pag nagbuntis ang babae, halimbawa man, kahit babuntis ka pa lang, hindi pa lumalabas, may nagpo-form talagang gatas sa breast ng girls, di ba? Paano nangyayari yun? Di ba? Sino makakapag-explain nun? May mga ganun akong weird na isip. Paano biglang nagpo-formulate automatic yung katawan? Na pagka nabuntis ka, automatic may naghahakot na dyan sa katawan ng babae para magkaroon ng gatas. And then eventually that purpose is to feed the child. Sino may gawa nun? Si Dr. Vicky Bella ba? Si AB ba? Ivy ba? Hindi, di ba? Ang Diyos ang may gawa nun. Ano pa, yung mga, nag-trending this week yung blood moon ba yun? Lahat ng story, puro blood moon talaga naman. Lahat ng click ko, puro blood, red blood moon, whatever. Sino may gawa nun? God is alive. God is good. You know, ang galing. Lagi ako namamanga sa Diyos sa mga bagay na naiisip kong marahil hindi naiisip ng iba. Pero, it really proves to me up to this day that God is working. God is good. God is really amazing. You know? Karamihan sa ibang tao, sasabihin ang Diyos ay guro, propeta, historical figure, you know. But the kingdom opens when we started realize that Jesus is the Lord and Savior. Una pong nagbubukas ang kalangitan pagka nare-recognize natin na ang Diyos ay siyang tagapagligtas at Panginoon. Everything in the kingdom starts with this revelation. Without it, kung hindi po Diyos na tagapagligtas ang Diyos natin, walang salvation. Tama? Walang transformation. Tama? Walang authority. Tama? Amen. The church is built on this revelation. Meron pong hope church kasi buhay ang Diyos. Palagi ko itong sasabihin, kung hindi ko naranasan first hand ang kilos ng Diyos, I tell you, hindi ako magpapastor. At hindi po ako nasa harap nyo ngayon para mag-preach sino ang Diyos kung hindi ko naranasan ito lahat. Palagi ko sapat yung mga pinaranas sa akin ng Diyos nung panahon na durog ang puso ko, nawalan ako ng magulang, nawalan ako ng kaibigan, ganito. And I believe all of us, we have our own story to tell of our breaking point. But praise God, you are still here. And praise God, you are able to show up. May hope church kasi buhay ang Diyos. Hindi natin to gagawin or personally, hindi ko to gagawin kasi nagising ako isang umaga, wala akong magawa, makapagtayo nga ng church. Hindi ho siya ganun. It's a process of wrestling in God's presence for me to say yes to the Lord. And I congratulate everyone to say yes to the Lord this morning in terms of being here. Palakpakan po natin ang Panginoon. Energy naman, guys. Hallelujah. Hallelujah. Praise God, nandito ka. You know, pwedeng wala, pero pinili mo nandito ka. God is good. You know, church, we can attend the church for years. Pwede tayo talagang umattend. Ilang taon ka lang nag-church, mula bata ka. Pero, pwedeng uma-attend ka lang, pero wala kang revelation from Christ. Magkaiba yon. In the same way of school, magkaiba yung pumapasok ka sa nag-aaral ka. Meron dito, papasok, di naman nag-aaral. Papasok, kunwari, may history pa, nag-cutting. Diba? Basta ang alam, pumasok. Pero hindi nag-aral. Magkaiba yon. In the same way to the church, we can say that I go to church every Sunday. Then what is your revelation to the Lord? To be announced. Pwede ba yun? Pwede ba yung to be announced yung revelation from the Lord? Saan ba nakukuha ang revelation ng Lord? Lagi kong sinasabi to. Every week, I guess, sinasabi ko to. Read your Bible. Read your Bible. You know, in our world today, it's much more easier. Bakit? Kasi meron tayong application on our phone. We can also hear it through podcast. Diba? May ginagawa ka. Siya na magbabasa para sa'yo. Diba? So, we have lots of resources for us to meditate or to read the Bible. When we open our spiritual senses, everything changes. Kung purpose ka lang,
Okay. I challenge you, isang araw, manahimik muna kayo kung nasan ka. Itigil mo muna yung pag-aalala mo sa mga bayarin, sa mga trabaho, sa lahat. Isipin mo lang gaano kabuti ang Diyos sa'yo. Magugulat ka, ang dami mong marirealize. Ito pala, ito pala, ay oo nga, ito pala, ito pa pala, ito pa, ang dami, ang dami, ang dami, ang dami. Diba? Rather, we focus on what we want to receive. Focus on what you have right now. Focus on what you have right now. When we shift our senses spiritually to God, relationship starts, transformation starts, and faith begins. Nagsisimula yung pananampalataya mo, nagsimula sa relasyon. Diba? Halimbawa, eto, di ba lagi pong may biruan pagka yung bago pa lang boyfriend, girlfriend, diba? Ito, nagkarelasyon lang, hindi na makasama sa barkada, talagang laging wala. Talagang pagka o babae na ang usapin, wala na, hindi mo na makikita yan. Bakit? Nag-transform na. Bakit? In love eh. Diba? Diba? Sino nakaranas ito yung tropa mo, biglang nakawala sa grupo kasi may jowa. O diba? Lahat tayo aware sa ganyan kasi nangyayari talaga. Ngayon, ganito. Eh di pag naka-adjust na yan, sabihin mo nang nabigay na nila ang pagmamahal sa isa't isa ng isang taon yan. Sawa na yan sa isa't isa, sasama na yan sa mga barkada. Di ba? Magsama na yan sa mga barkada, alam nyo na you have faith to each other. Bakit? Kasi nga, nagsimula sa founding the relationship of who you are. And dun papasok yung salitang, di niya yan gagawin, kilala ko yan. Ba't wala pa si ganito, baka ganito, hindi yan sasakay sa ano. Yung kahit maliliit na bagay, di mo yung pagta-tricycle. Angkas pwede ba? Tricycle, hindi. Diba? Pagkain, kakain, allergic yan sa mangga, huwag may mangga. Ayaw din yan ng may gata. Ultimong gata, alam mo, hindi niya kaya. Kahit nga sa toothpaste, ayaw niya ng close-up, gusto niyan happy. Diba? May happy pa ba? Pero what I'm trying to say this church is that whenever we know someone very well, even the little things matters to us. Why? Because you know that person very well. Bakit hindi natin gawin sa Diyos yun? Bakit hindi natin gawin sa Diyos yan? This revelation of the first key is the key of revelation of knowing who Jesus truly is. I challenge you, church, this morning. I challenge every one of us. I even challenge myself. Know more who is Jesus. Let's all be challenged to this. Knowing Christ more. Uulitin ko po, read your Bible. You know, one of the things that happened to me this week, one of my aunties sa father side ay nagkaroon ng tumor sa spine, and parang 2 weeks ago, if I'm not mistaken, na MRI siya, and then nakita nga na it's an urgent surgery that needs to be done. So, to make the long story short, nung isang araw po, Thursday, inopera siya. Bago siya operahan, nag-pray kami. So, nagpunta po ako doon ng morning. Imagine niyo operasyon nakadapa, kasi spine eh. So, tatanggalin yung tumor, ganyan. So, before the operation, we prayed. Bago po ako mag-work, nagpunta po ako dito sa may Manila East, and then pinasok siya ng 2 p.m. After 2 p.m., bumalik po ako doon, mga 7:30, gano'n. Wala pa din siya. So, nag-aalala na yung mga anak. Yung isa pong anak nasa Australia, yung isa may sakit, ganyan. So, ang nandun po, yung mommy ko, yung tita kong isa, tsaka ako. So, the entire night nandun kami, nag-aano kami, hanggang sa nagpa-panic attack na yung anak kasi 2 p.m. pa pinasok, walang update. Ano ba nangyari? Bakit 9 na, 10 na, wala pa din si tita, ganyan. We pray, and we pray. Hanggang sa, nung dapat po, pauwi na ako, 11 o'clock, pagbukas ko ng elevator, nilalabas siya. So, bumalik ulit ako sa room, and then she was there, and then sabi ko, oh tita, kamusta? Praise God, ganyan. Tapos nangiti siya nung nakita niya ako. Tapos parang sabi niya, sobrang sakit, ganyan. Eh ako, nagpe-pray na ako on my mind kasi ang una kong tinanong yung mga nurses, doctor, kung ililipat yung katawan. Kasi di ba pagka po galing ka sa OR, ililipat yung katawan sa regular bed. Eh sa likod yung opera, eh di syempre mababanat yung likod. Isipin nyo naman, gaano ka-fresh yun na 6 na oras dinot-dot yung spine mo para kunin yung tumor, ano?
God is good. God is good. It's okay, ganyan. Sabi ko, importante, nakaraos ka na, sinamahan ka ng Panginoon, mabuti ang Diyos. Nakakalungkot talaga kasi talagang sumisigaw siya na tama na. Kasi nung nilipat siya sa talagang, yung tito ko tsaka mami ko nasa pa. Parang sila yung lambot na lambot. Ako, kailangan ko nang umalis kasi may pasok ako the next day ng 6 o'clock. Sabi ko, mananalangin tayo, huwag kang mag-alala, hindi ako titigil manalangin, receive your healing. Ang eksena ho kasi, kumbaga, meron na siyang isang swero na, ano yun? Sa pain reliever, ayan. Tapos nagpasaksak pa siya ng 10 p.m. Tapos nire-rate niya yung pain, 10 daw, ganyan. So parang paghatid sa kanya ng 11:30, gusto pa niyang magpasaksak ulit ng pain reliever. Tinatanong yung doktor kasi may pain reliever na sa swero, sinaksakan na ng 10, pain reliever ba ulit? Parang gano'n. Sabi ko, we will just rest in knowing that Jesus can take that pain away. In Jesus' name. Di sabi ko, nung nagpapaalam na ako, maalis na ako, ganyan. Pagpe-pray kita, tita, huwag kang mag-alala. Sabi nung isa kong tita, parang kami yata yung dapat mo ipag-pray kasi nalalambot din sila dahil nga, ganun. Kasi nga in pain Alam niyo ang prayer ko nun. Pag uwi ko, kinausap ko yung pamangkin ko, si Dodong. Sabi ko, pag-pray natin si tita. Ang prayer ko nun, sabi ko, Lord, patulugin mo lang ako pag nawawala yung pain. Pag hindi nawawala, wag mo akong patulugin para mag-intercede ako ng mag-intercede. Cut it short, muwi mami ko, 7 a.m., pumatok, ganyan. In time na kumikilos na rin ako, gising na ako, papasok. Ang entra niya agad, umupo, sabi niya, napakagaling ng Lord. Alam mo ba mga Ate Nori, pag-alis mo, talagang ang pain daw nagiging 8, 7, 6, hanggang sa ayaw nang magpasaksak. Ngayon nakakaupo na, hanap daw ng hanap sa'yo. Hallelujah. Why? Ako ba magaling doon? Hindi. Yung pagkakakilala ko, sino ang Diyos? Dahil ang Diyos nagpapagaling. Totoong-totoo yung kanta natin kanina Your name is power. Your name is healing. Your name is life. God is good. God is good. Nung pinuntahan ko siya, tinawagan ko after op, and then, hanap daw ng hanap sa akin. Sabi niya sa akin, parang kasing pag nakikita kita, parang ang lumalakas ako, parang ang gaan lang ng lahat. And that is the Spirit of God, I believe, within me. And that Spirit of God can also be yours. Can also be yours. Okay? Sabi ko sa mga tita ko, sa mami ko, lakasan yung loob niyo, tila kayo masusunod dyan na mag-hospital bed. Kasi nga parang, sabi yung tita Arlene ko, nanalambot ako din. Parang huwag muna kayong umalis. And then, mag-intercede kayo dyan. Tapos alam niyo yung vision ko from Elwood sa bahay namin. Nararamdaman ko yung konekta ng panalangin dinadala ng Diyos sa Manila East. Nararamdaman ko when I speak Jesus, I speak healing. I take the pain away in Jesus' name. I declare your restoration. I declare strength in Jesus' name. Nararamdaman ko yung heaven and yung floodgates of heaven. Talagang, tara na Hinori. Ganun yung vision ko. Tara na, pagaling natin yung likod. Nananalangin to. Durugit na kayo ng panalangin ito. Let that sink in our soul that when we pray, God is moving. When we pray, the heaven is roaring like a lion. Because there is power in prayer. Prayer is really powerful. He is a miraculous God and a merciful Father. Kanina yata o kagabi nag-send ng picture. Nakaupo, kumakain. Grabe po yung surgeon yung ginawa. Just so you know, church. May nilagay na bakal sa loob, ganyan. Kasi nga, hindi lang tinanggal yung tumor. May pinagkabit na spine, bakal, over bakal. Parang 3 yata or 4 yun. Para isasara, i-close ulit yung likod. How hard it is to a specific body of someone. But God restores the body. God can heal the pain. God can heal the sickness. Because God is good. And I'm sharing this church for us to remind ourselves or to be reminded that knowing Jesus, who He is something that will drive your life for the better. For the better.
Madami akong panalangin hindi pa nasasagot. Pero sa mga taong malapit sa puso ko, lagi akong nagdedeklara na, antayin mo, miracle ako. Kasi naniniwala akong meron. Antayin mo ang pagpapala. Hindi ako hahayaan ng Diyos dumaan sa ganito ng wala lang. Testimony to. And people will be amazed on how God works to this kind of life. Paano nangyari yung wala, biglang meron? God is good. Totoo po yung nakalagay sa Bible na kung ang mga ibon nga binigyan ng Diyos ng himpapawid para mabuhay yung tao pa. Diba? Do not worry, for tomorrow will worry about itself when we trust the Lord. Next key of the kingdom is the key of authority. The authority given to the church, Jesus said in Matthew 16 verse 19, I will give you the keys of the kingdom. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Siguro yun din yung hugot ko. Kasi it says in the word whatever you bind on earth will be bound in heaven. Kahit anong ibigay mo dito, pag dinala mo sa heaven, okay ka. Whatever you lose on earth will be loosed in heaven. Key represents authority. Jesus was telling His disciple, I am giving my church spiritual authority. The church is not powerless. Nung nag-life group po kami nung Sabado, sabi ko sa life group ko, you know what? Even yung pagpipindot mo dyan, it matters to God. Yung pag-aayos mo ng volume dyan, it matters to God. The way you welcome people, it matters to God. Even the way you open the electric fan, clean every chair, wipe all this side, it matters to God. Walang sayang sa ginagawa natin para sa Panginoon. Ganon din po sa inyo, yung pagmulat ng mata, pagising ng umaga, 'di ba? Tapos kukunin mo tuwalya mo, maliligo ka, it matters to God. Kasi pwedeng matulog ka lang eh. But you are here. It matters to God. The church is not powerless. The church has its own power by the grace of God. Through Christ, we have authority. We have authority to bind the work of darkness. We have the authority to loose God's will on earth, pray with power, and declare the truth, advance the kingdom. Pagka po nasa atin yung key of authority, meron kang kapangyarihang padaliin ang buhay ng mundo sa pamamagitan ng pagdadala sa kanila ng kalooban ng Diyos. Paano mo magagawa yun kung hindi ka nagbabasa ng Bible? Diba? When you have the key of authority, you have the power to pray with power. You have the ability to declare the truth. And you have the ability to advance the kingdom of heaven. Diba? Kaya nga naalala ko po yung worship song na, if this is the glimpse of heaven, I will get used to this. Kung ito po yung glimpse ng heaven, yung presensya ng Diyos, I take it away everything that I have in life. Dito lang ako. Kung ito yung pakiramdam na merong Diyos, dito ako. The authority comes not from ourselves, but from Christ. We have the authority. Alam niyo, church, palagay ko, ito yung laging nakakalimutan din ng tao. Bakit? One of the reason why I had the courage to say yes to God to Hope Church. And pag may nagtatanong sa akin, anong target mo dyang tao? Ako, I'm very vocal to say that my prayer for the Hope Church is to be with believers already. Kasi pagka po ang target mo sa isang church planting ay unbeliever, magsa-start ka ng outreach Bible study. Pero bakit ko po naging tibok ng puso yun? Kasi lahat po ng nagre-reach out sa akin, asking for a prayer and all that, believer lahat eh. Tapos na-realize ko, ano yung pinakabagay na nakakalimutan ng mga believer na to? That is the key of the authority. No? That is the key of the authority, yung nalilimutan po ng mga tao or ng mga mananampalataya kadalasan. Remember, the authority is not arrogance. Pag sinabi po nating otoridad, kapangyarihan, hindi po kayabangan yun. It is the gift that aligned us to the will of the Lord. Because when the church prays according to God's will, heaven responds.
chains break, lives change, the kingdom advances. When the believer of God prays together, ang kalangitan po ay tumutugon. Ang bawat susi po na nagkabuhol-buhol, it can break in the name of Jesus. At ang buhay po ay nababago. Whenever we use the key of authority. Noon pong nasa Bible school ako, one of the things na ginawa namin sa His Life City Church, sa Pampanga po ito. So, naka-attend po ako ng isang counseling, and the counseling was, it has the subject of someone who is working and living abroad. Tapos, nagsuffer siya for what we call anxiety, depression, ganyan. Severe, kasi to the point na ito po yung mga testimony, hindi na siya nagde-drive kasi natatakot siyang hindi niya mabuksan yung pinto. Hindi siya naliligo nang walang kasama, at least nagbabantay sa labas kasi natatakot siya na baka hindi niya mapatay yung tubig at malunod siya. Ganong level of anxiety and fear, parang gano'n. When I learned or when I found that story, I really meditate on it biblically. Kasi parang ako personally, I challenged myself na ano nga bang stand ko dito personally. And one thing that I got is this: we have the key of authority. Kasi pansinin niyo po, it could be wrong sa mga pananaw niyo, pero ito po ay personal pong pananaw. Ang bawat tao nakakaranas mga bagay na ganito, para silang nakaupo sa isang silya elektrika. Sige, imagine niyo nakaupo kayo sa isang silya elektrika. Pag nakipagkwentuhan ka at may nakausap ka, ang laging release lang niyan, na-anxious ako, natatakot ako, nakaka-depress, hindi ko alam gagawin. Puro release of emotion. And that's fine. But, nakakalimutan na nila, or natin, that we have the power to break it. Okay. I break it in Jesus' name. We have the power to break it. We have the power to shut it down. Breaking anxiety, fear, doubt, we have the power to shut it down in the name of Jesus. We have the power to rebuke evil and just welcome what's heavenly one. 1 John 4:4, what does it says there? The one who is in you is greater than the one who is in the world. Ano ba yung bigay ng world? Fear, anxiety, brokenness, depression, guilt, sin. But it says in God's word, the one who is in you. Ang tanong, sino ba yung nasa iyo? Diba? Kasi if you don't have the power to break it, baka iba yung nasa iyo. And I tell you, kaya ko sinashare sa inyo to, bumalik na sa Guam yung tao na yun, nagtatrabaho na siya, okay na siya. At, nakakatawa, may life group siya ngayon. Nagli-lead siya ngayon. At karamihan ng hawak niya are the people who once suffering to the thing that she experienced. And ganun ang Diyos whenever you have struggle right now, pangit man yan sa paningin mo, pangit man yan sa larangan ng mundo, ang kakayanan ng Diyos, kaya niya yang gawing maganda. So magugulat ka, yung breaking point mo, breakthrough yan. Yung test mo, testimony yan. Yung pinagdaanan mo, kwento mo yan na magiging pagpapala sa iba. Na magiging kalakasan nila na, okay. Di ba naalala niyo yung isang preaching natin? We respond on how, when we trust God, it is about how we respond to suffering. Di ba? Kung papaano ka sa gitna ng unos ng buhay mo, how do you handle it? Sabi sa Santiago 4:7, kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan nyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. In English, James 4:7, submit yourselves to God, resist the devil, and he will flee from you. Kaya lagi ako naniniwala kung nasan ako, nandun ang pagpapala. Kasi ako, alam niyo ba naniniwala ako, ang demonyo takot sa akin. Ganun ako mag-isip. Kaya pag may mga nakakatakot, diba natatakot, we are okay in Jesus' name. Ganun.
you will be fine in Jesus' name. We are safe. Alam mo, nagdadrive mo na. Oh, daming kasabay na to. We are covered in Jesus' name. Yung mga friends ko, minsan isang beses, yung mga friends kong doktor, kumain kami sa labas. May, alam niyo na, madami talagang mga cute sa daan, Yung mga driver dito, may intindihan niyo ako. Hindi naman ako driver, pero kung ang dami kong friends na nagda-drive, lagi ako nakaka-encounter ng mga cute sa daan. And then yung isa kong friend, we are safe, nandito si Pastora. Sabi ko, hindi. We are safe because God is good. Always about God. The credit is God. What can others see on how I handle it is because of I am holding the key of authority. I have the key of authority. We need to embrace God's authority. Kasi nga, kung nasan ka, nandun ang pagpapala. Andun ang pabor ng Diyos. Diba? Isa pa pong pinagdaanan ko this week, nakakatawa. Nung Martes, meron po akong isang kasamang kaibigan, nagdala po siya sa akin ng konting pasalubong galing sa Baguio. Tapos, after po nun, may klase ako sa Ortigas, so sinabay niya ako, ganyan. Ang dami niyang kwento. Hanggang sa naisama na ako sa pupuntahan niya sa Marikina. Ang klase ko sa Ortigas pa, anak. Sabi ko, ako malilate na, alauna klase ko, ganyan. Sabi niya, hindi, carry yan, ganyan. Nakita ko sa Waze, 44 minutes. Parang mga 11:45 na yun. So, ang magiging dating namin, 11:20. Ang magiging dating namin doon, 12:20. Magsastay pa doon ng konti kasi ibibigay yung kailangan niya. Sabihin mo nang makakaalis kami doon ng 12:30. Hindi ako darating ng 12:30 from that place. Hindi ako makakarating ng alauna sa Sonata, sa tapat ng Mega Mall. Kung aalis ako doon ng 12:30. Kahit mag-angkas ako, malilate ako. Siguro mga 1:10, 1:15, ganyan. Unang blessing ng Lord, yung kausap niya wala doon, nag-badminton. So, ang dating, iniwan sa labas. As in, dinrap lang, umalis na kami. Maniniwala ba kayo, pag alis namin, walang traffic sa Marikina. Inaasar niya ako. Grabe, anak ka talaga ng Diyos. Lagi ako nandito. Ngayon lang walang traffic dito. Ganyan. Ako, God is good. Parang wala sa akin yun. Kasi nga mabuti ang Diyos. Habang nagda-drive siya, papunta dun sa pupuntahan ko. Sabi ko, pwede ka ba samahan mo ko one day this month sa Manila? Kasi kailangan kong kunin yung PRC ID ko, tsaka yung mga certificate ko din nga sa pagpasa ng board exam. Parang, kung gusto mo lang para, may kasama ako. Pero hindi magdadrive, mag-LRT para mabilis, ganyan. Sabi niya, kailan mo balak? Sabi ko, hindi ko alam. Baka it's either Tuesday or Thursday kasi yun yung pinakamaluwag ako ng morning. Sabi niya, naku, mukhang malabo yan kasi may pasok ako. Ang out ko lagi, 10:00, ganyan. Sabi ko, sige, okay lang. Sabi niya, pero gusto ko din kasi para makabili ako sa Divisoria ng mga pangbenta sa office. Sabi niya, gano'n. Sabi ko, sige, tignan natin. Kinabukasan, nag-chat. Milka, grabe. Sabi niya, tawa ako. Sabi niya, talagang iba ka talaga. Tapos sabi ko, bakit? Kinausap ako ng TL ko, pinaglilib ako ng Tuesday. Sabi ko, bakit? Mandatory daw kasi madami pa daw akong leave. Ganyan. Sinend niya sa akin yung screenshot. Tapos sabi niya, grabe, malapit na talaga akong, in a joke way, sabi niya, malapit na talaga akong maniwala ang Diyos na matay lang para sa'yo. Parang gano'n. But it's not true. Church, God is good. God is good. Isa pa pong patotoo, kahapon, nagpunta po ako sa Ortigas ulit. Ang schedule ko po sa Ortigas, Tuesday, Thursday, Saturday. Nag-angkas ako, so nag-life group kami nung morning, tapos umalis ako sa bahay ng mga 1:30, gano'n. Mga 2:15 dapat nandun ako. So nag-angkas ho ako. Dumidilim. Kung pansin nyo, kahapon, kung nakaka-relate kayo, kahapon po makulimlim. Di sabi ko, kapag po kasi ako nasa angkas, automatic yan, may earphones ako, nag-worship ako. Tapos, syempre, ingatan niyo po kami, blah, blah, blah. Sobrang dilim. Ako, sabi ko, rest assured ako, hindi uulan. Sabi ko, hindi uulan kasi nasa biyahe pa ako. Uulan yan pagdating ko sa Sonata, sabi ko gano'n. Tapos, di umaambon. Pero yung ambon, bearable. Sabi ko, Lord, wag mo kung ako naniniwala sa'yo. Paulanin mo na sa daan, wag sa dadaanan ko. Sabi ko gano'n. And I claim it in Jesus' name. Hindi kami titigil para magkapote. Kapote is not good for me. Ayoko nagkakapote. Parang gano'n. In short, dire-diretso ho kami, umaalis kami, pupunta kami sa
Nakita ko yung dinadaanan ko, life, homes, Rosario, lahat, basa. Basa. Pero never umulan dun sa akin. Eh di nandun na kami sa San Miguel. Ano na yon? Stoplight na yon. Sabi nung angkas driver, ma'am, buti na lang na hindi umulan. So, hindi ulan yan, kuya, pinag-pray ko na yan. Mabuti si Lord, sabi niya. Tumingin siya sa akin, yung talagang, di ba syempre naka-helmet, ano. Parang tinignan niya yung mukha ko, sabi niya, ma'am, ang lakas niyo naman kay Lord. Sabi ko, malakas ka rin kay Lord, gamitin mo yung authority mo. Sabi niya, ano pong authority? Hanggang sa sonata, sinesyalan ko na siya. Yung authority, kuya, pagka may pinanalangin ka, kailangan i-claim mo yun, paniwalaan mo yun. Kasi doon kumikilos ang pananampalataya when we believe. Sabi niya, ma'am, sana mabuko po kayo ulit. Para na kami nag-share, makarating kami sa Sonata Private Residences. Talaga naman. And why am I sharing all of this, church? Ako ba to? Is it about me? No. No. I will always say it is not about me. It is His goodness. Mabuti po ang Diyos. And nabibless ako kasi kada linggo, kung ano man po yung pinapahanda sa akin ng Diyos na preaching, lagi ako nagpe-pray na, Lord, give me an example. Give me a real life story. A fresh story. And indeed, God is working. You know? So sa Martes, may kasama akong mag-Divisory, mag-Manila para kuha yung PRC ko, diba? God is good. Kung tatanungin niyo ako, sa mga testimony mo na yan, Pastora, do you still have an answered prayer? Yes, madaming pa po akong panalangin na hindi pa natutupad. But I am sure that God's love, mercy, kindness will follow me wherever I am. Sabi ko sa life group ko nung nagsisimula kami dito, i-assure nyo yung ginagawa nyo para kay Lord ha, kasi hindi nyo sa akin ginagawa yan. Kung darating sa point na, kasi ang dami ko nang nakitang kinds of leadership, sobrang dami na. Hindi ko sila tinatakot, pero sinasabi ko sa kanila na kung darating sa point that you will feel tired and you will stop for a while, don't worry because God will never abandon His church. Hindi mag-iisa ang church na to. Pangako ng Diyos yun. And you know, we are always telling to each other that serving God is a privilege. The way we do something for the Lord, pribilehiyo natin yun. Hindi dahil magaling tayo, hindi dahil tayo yung tinawag, hindi, lahat to pribilehiyo natin. And we need to have that key of authority, believing that you have the power to break the chain, to rebuke the darkness, and to enter into the gates of heaven. Last point is the key of the gospel. It is the opening the door of salvation. Church, the keys are used to open doors. Tama, ang susi ay ginagamit to open doors, open the makina. The greatest door we can open is the door of salvation through the gospel. Later po in the book of Acts, doon sa Book of Apostles, we see Peter using this key. Bibigyan ko kayo ng konting summary. Nung pinagkatiwala ng Diyos yung key of the kingdom to Peter, 3,000 people were saved on the day of Pentecost. Si Peter, he preached, hanggang sa ang kabuuan po ng tumanggap at kumilala sa Panginoon ay 3,000 tao. He opened the door of the kingdom through the message of Christ. And I'd like to say it with the boldness right now, church. The church today holds the same key. Kung ano yung binigay ni Jesus kay Peter that saved 3,000 people, it is also the same key that God is giving us today. We have the power. We have the key. We open the kingdom when we preach the gospel. We open the kingdom when we share our testimony. We open the kingdom when we lead people to Christ and make disciple. Kaya po ako, pag may mga nagtatanong sa akin, hindi ka ba napapagod? Napapagod ako pero okay lang ako. That makes it a difference eh. Na parang, halimbawa po ngayon linggo, bukas sabi ko nga kay Dayan, si Dayan po ay isa sa disciple ko and ang anak po ni Dayan and ni Kim ay estudyante ko din po sa MNB. Sabi ko kay Dayan, baka nalilito na sa akin si Kim, pag linggo, pastor, pag Lunes, teacher ulit. Kaya, araw-araw po yun. After the class, may imimit pa po akong iba't ibang tao.
ime-mentor mo, ipapanalangin mo, and that is the way of the kingdom of heaven to open. God is sustaining my strength. Why would I stop? God is strengthening me, giving me wisdom. Why would I stop? God is the God who restore. God is the God who fuel up. God is the God who gives everything you need. Why will you stop? Wala kang dahilan tumigil. Dahil ang Diyos ang nagpapala ng lahat ng pangangailangan mo. We lead people to Christ. We make disciples. That's why I am so in love of hearing hope stories. You know, every day po, most of the time, may minimit ako kung hindi lunchtime after class. Lagi yon, lunchtime after class. Meron pa dyan biglang dadating unannounced. Magpupunta sa MNV, magpapapray. And why is that happening? I have the key. So, ba't di ko gagamitin? Diba? We are about to open the kingdom of the gospel. Nakakalungkot man pong sabihin, but the world is full of locked hearts. Kung mapapansin niyo po, every week we are praying for a heart because it starts there. You know, the world today is full of locked heart. Mga nakasusing puso. Nakakalimutan na nga minsan yung maging mabuti. Isipin niyo yung pagiging mabuti, nakakalimutan. Diba? Ganun kadumi yung mundo. Isipin niyo yung paggawa ng tama, alam pero pinipili yung mali. Ganun kadumi yung mundo. But the gospel is the key that opens every heart. God has entrusted this key to us. Again, kaya I love to hear hope stories kasi naririnig ko yung mga kwento, testimony ng mga tao. Again, kaya po may Hope Church. We are bringing hope and purpose through Him. You know, dito po ako magtatapos. I'd like to share the time when God called me to start up a church. Many people coming to MNV, kwento, nagpapapray, and I always have the heart for people. Feeling ko yun yung pinaka nag-strike sa akin. I always have the heart for the people. I always listen to them. I love hearing them out. I love validating every people. I always want to hear them out by God's grace. And as I speak to God nung time na hinahanda niya po ang Hope Church, a former student of mine sa Asheling po yun, sa TMCC, nagpunta siya. Tapos nagulat ako, yung entra niya, pagpunta niya, sabi niya sa akin agad, ano, turo-turo na lang, baka nakakalimutan mo, pastor ka te, galaw-galaw, gano'n. Tagal namin din nagkita, yun yung entra niya sa akin, na parang, puro turo na lang, baka nalilimutan mo, pag store ka, magtayo ka na ng church, tara na ako nagagawa ng cross, sabi niya sa akin. Binibiro niya akong gano'n. And why? It gives me a divine reminder na, ay, oo nga pala, okay Lord, okay, oo nga pala. Noong una, to be honest with you, church, nakikipag-bargain ako sa Diyos na, Lord, pag minute ko naman yung podchicks, naniniwala naman ako, I am being a blessing to them. Pag minute ko naman yung harvest, ganun din naman. Pag minute ko life group ko, ganun. Pag minute ko vlog. Kumbaga, I am very intentional of being who I am because I want to be like a blessing to everybody. The way how I am. It's not really about sharing the gospel, hindi siya ganun, but how you listen to them, how you be with them, it's really a blessing that you will never understand. Especially if that's way of God's leading to you. Nakakatawa nga isang beses po after church, labas kami. Yung isang kaibigan ko sabi, uy, kamusta ka na? Wala na, naano ko, parang lahat kami kahapon yung nagkwento, ikaw hindi ka nakapagkwento. Sabi niya, okay, importante nakapagkwento kayo lahat. Save na lang sa akin yung next time. Diba? Bakit ko po sinasabi to? We have the authority to hold the gospel. Ang sabi sa akin ng Lord nung nakikipag-bargain ako sa Kanya, anak, hindi sapat yung kaya mo nang gawin. Normal na lang yun eh. Pero hindi naman lahat kaibigan mo. Diba? Si Maggie ba nakakapunta sa'yo all the time? Si Hope ba? Ganon. Si Kim ba? Ganon. Si Alden ba? Ganon. Diba? Si Priya ba? Ganon. Hindi eh. Pero when we have the congregation, mas ma-fuel up, mas may empower, mas solidify yung key of the gospel that is in you. Kasi kung tatanungin niyo ako sa tatlo na to, yun yung recently na pinagawa sa akin ng Lord eh. Kasi I know the key of the
the authority. I even know the key of the revelation. Pero itong gospel, parang pinukpok pa ako ni Lord dito na you need to start up. Now, this is the challenge for us, church. Let me ask you this 3 question. Ito po yung pagbubulay-bulayan nyo ngayong umaga as we end the celebration today. Do you truly have the revelation of who Jesus is? Not just in your head, but in your heart. Are you using the authority God has given you? Or are you living a powerless believer? Kasi if you're saying na I love the Lord, I know the Lord, He continue to blesses me, then use that authority that God has given you. Pangatlo po, are you using the key of the gospel to open doors for others? Many Christians have the key but never use them. Imagine niyo po ang isang taong may susi ng bahay pero sa labas natutulog kasi ayaw buksan. No? Imagine someone holding the key to a house but sleeping outside the door kasi ayaw gamitin yung susi. The tragedy today is not that the church has no keys. Hindi po trahedya ngayon na ang bawat iglesia ng Diyos ay walang susi. Ang totoo pong trahedya ng bawat iglesia ay ang mga tao na nakakalimot gamitin ang susi na ito. God has already placed the keys in our hands. In Matthew 16 verse 18, sabi po doon, uulitin ko, I will build my church and the gates of hell shall not prevail it. Napakaganda po sa Tagalog. Itatayo ko ang aking simbahan at ang mga pintuan ng impyerno ay hindi mananaig laban dito. That's why we call it celebration, not service. No? That's why we call Hope Church Sunday celebration, because whenever you go here, we celebrate who God is. Whenever you go here, we celebrate how God keeps on blessing us over and over and over and over again. That's why whenever we go here, we celebrate the God who continue to love us despite of and in spite of. Give God praise. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah to your name, God. That's why we call it celebration, church. It is a celebration because God deserves to celebrate. Kung may birthday, di ba? Birthday po ni Zoe. Birthday ni Zoe this month. O tara, ano tayo? Celebrate tayo, eat out tayo. Weekly, sineselebrate natin ng Diyos corporately. That's why we are here. Kahit hindi natin kilala isa't isa, we are here in celebrating the goodness of the Lord. The church was never meant to be weak. We have been given the keys of the kingdom. Ano po yung keys of the kingdom? The key of revelation, knowing who Jesus truly is. The key of authority, spiritual authority through Christ. And the key of the gospel, opening the door of salvation. Church, the question is not whether we have the keys, because we have the keys. The question is this: will you use them? The question is not about, may susi ba, pastora? Meron! Dalangin ko na yung mga patotoo ko sa inyo kanina maging daan sa inyong kunin nyo sa bulsa, sa puso, kung saan man yung mga susi na yan at gamitin nyo yan. Because God is calling His church today to stand in revelation, to walk in authority, and to proclaim the gospel boldly. The church has its own calling today. Lumakad ng may otoridad, iproklama ang salita ng Diyos, at manatiling nakatindig sa kung sino ang Diyos. Because when the church uses the keys, the kingdom advances. Kapag ginamit ng simbahan ang susi, umuunlad ang kaharian. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Hallelujah, God. We worship you, Jesus. Oh, we bless your name. We bless your name. Just wanna
speak Hallelujah. the name of Jesus Come on, church, with our mouth, let's declare. over every heart and every mind. Come on, let's declare. 'Cause I know there is peace within your presence. We speak your name, I Lord. speak We speak out your name, God. Oh, we I just wanna speak declare. the name of Jesus. Oh, sweet Jesus. Every dark addiction starts to break. Oh God, bless your people with the peace of heaven, God. Oh, we speak your name, God. We speak your name. Your name is power. Let's Your name is declare. healing. Oh, your name is light. Break every stronghold. Shine through the shadows. Hallelujah. Burn like a fire. And I just wanna speak the name of Jesus. Yes, God, we speak your name. Over fear and Oh, speak to every heart right now, anxiety. Lord. Speak to every heart right now in Jesus' Every name. soul held captive by depression. We speak your name. I speak Jesus. Oh, Your name is power. Your name is Hallelujah, healing. God. Your name is light. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. We just speak your name, God. We praise you, Lord. We adore you. Hallelujah. We enthrone your name, Lord. We thank you for the keys. Salamat po sa buhay, sa kapangyarihan, sa iyong salita. Tulungan niyo po kaming gamitin ang mga susi na to, Panginoon. Tulungan niyo po kaming maging personal lalo sa iyo, God. Help us to have a heart to be more desperate in you, Jesus. To see you through and to just live life for you, God. Oh God, oh God. Bless every heart right now, Lord. Help us to live life with the personal relationship to you. Just open the floodgates of heaven to your people, Lord. I pray for every heart. As you said in your word, walang imposible sa iyo, Panginoon. You are able to do exceedingly abundantly above, beyond all that we ask or think of. According to the power that works in us, God, we speak love to your people, Lord. Have the courage to obey you and just do life with you and for you alone, Panginoon. Huwag niyo po kami pababayaan. Hayaan niyo po, Panginoon, na hindi kami makampante nang hindi ka naririnig sa buhay na to. Allow us to move in the name of Jesus. Allow us to move in your name, Panginoon. Allow us to be desperate in you alone, God. Hallelujah. Hallelujah, God. And we speak your name, Lord. We speak your name. We speak your name, God. Hallelujah. 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 We love you, Jesus. Oh, we shout in the name. Come on, church, let's declare. Jesus. Let's declare. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus. Oh, we shout your name. You are good, God. Oh, we worship you. We worship you. Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. With our voices alone, with our voices alone. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Give God praise. Come on, church. Let's give God a big, big hand. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Jesus.
Jesus, Jesus, Jesus. We thank you, God, for the key of the revelation. We thank you, God, for the key of the authority and for the key of the gospel. Lord, bless every heart right now in this place to be able to use it mightily for your glory alone. In Jesus' name we pray. Let all God's people say amen. 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 God bless you, church. God bless you. Mga kaupo na po ang bawat isa. Hello, hello, hello. Praise the Lord. Grabe naman yun. Sinong na-bless? Ako na-blessed ako. And naalala ko yung preaching ni ate. Preaching ni PM last week about sa pagtawag ng Lord kay Peter. Di ba si Peter po ang hawak niya ay lambat dahil siya po ay fisherman. Pero dito sa second preaching natin about sa life ni Peter is all about pagtanggap niya ng susi sa mga pinapagawa ng Lord sa kanya. Kita po natin yung difference na hindi po natin kayang tanggapin yung blessing ng Lord ng authority hanggat hindi natin nabababa yung isang bagay na pinapababa or pinapabitawan ng Lord sa atin. So, dalawa lang po ang kamay natin. So, biliin po natin ano yung surrender natin at ano yung tatanggapin natin sa Lord. So, praise the Lord sa preaching ng ate. So, ano ba yan? Ako, kasi may notes eh. So, again, thank you po sa presensya ng bawat isa. Salamat po sa availability and willingness ng bawat isa. And we are always encouraging everyone to invite people dahil ang preaching ng tulad ng preaching ng atin, ng PM, eh hindi lang po para sa atin. So para po yan sa mga taong nangangailangan ng wisdom and ng pagkilala sa Lord. So we encourage as well to invite someone, your friends, your family, especially your family because, di ba, ang mission naman ng church is to have like an intimate relationship with your family because that's your first ministry. So we encourage you to invite your loved ones. And our Sunday celebration schedule is always 10 a.m. to 11:30 a.m. So okay naman tayo, nakakapag-start naman ka sa 10 minutes late. So I pray na next week maano na natin na maka-attend tayo on time para at least respect to each other's time. Then, naririnig niyo po ba ang mga sigawan ng bata sa gilid? Talaga naman masaya sila, naniniwala ako. Dahil nakita ko ang teacher Zoe ay gumagapang doon. Lion ata siya kasi creation yung lesson nila. Lion o tigre ata to. So, we also encourage you not just to invite your loved ones like adult, also your kids, your pamangkin, apo, kapitbahay, kung sino man yan, because we believe, train up a child, di ba, the way he should go, bata pa lang. So, kailangan na natin silang i-encounter sa mundo ng church or ng Lord. And next po natin is love, offering, and tithes. Sa Proverbs, basahin na po natin Proverbs 11 verse 25. Malabo ang mata ko. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. The Lord bless you. So we have tithes at offering box na nilagay po namin doon sa medyo dulo kasi medyo masikip siya tignan dito. So if you have the desire to bless the church, cash, so meron po dyan, and meron din po tayong online bank account. You can also take a picture or alam ko nasa page na rin natin siya so you can check it out. Then next po natin is prayer buddies. So if you desire as well to be prayed of, meron kayong mga prayer request na gusto nyong mapag-pray agad-agad. So nandiyan po si PM and yung mga leaders po natin, tap niya lang po kami. And for prayer journal, so meron din po tayong journal na maliit sa box na ito na nagko-contain ng prayer request, answered prayer, ano yung hino-hope nyo for the whole week. So we can also write down our thoughts para at least nare-release natin yung mga gusto nating ipagpasalamat at ipagdasal sa Diyos. Then lastly is our social media na na-launch na last week or 2 weeks ago if I'm not mistaken.
So please comment, like, follow, share, and for future updates and announcement. And hindi ko po alam pero marami na po ako naririnig na papuri sa Diyos sa ganda ng mga pinopost. Shout out po kay Cebuana girl natin, si Vanessa. Siya po ang nasa likod ng lahat ng posting ng Hope Church page. And nawa i-support niyo po ang page para rin po sa ikaka-align din po natin for announcement and updates. So yun naman po. Thank you. Thank you, Carty. Before we end church, I really love to acknowledge the persons of my life group. Talagang ang lupit ng mga to, ano. Si Zoe, nakikita niyo worship leader dito sa loob pala Tigre, ano. So, talagang madami pong pagkatao yung mga yan. Talaga naman. But praise God because again, where God leads, He provides talaga naman. Before ko po kayong i-bless for benediction, reminder church to please read your Bible and spend time with your family. Tumayo po tayong lahat as we receive God's blessing. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face shine upon you. The Lord bless you with courage, strength to use the kingdom of heaven, to use the key that God has given you. The Lord bless your heart. The Lord bless you with deeper faith. The Lord bless you with everything that you need. The Lord bless your week, your finances, your family, your work, your health, and all your unspoken prayers. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, that all God's people say, Amen, amen. God bless you, church. Happy Celebration Sunday. See you next week. Po tayong mag-picture-picture tapos kunin na po natin ang mga tigers sa loob.